Eh guys, magandang araw. May re-repair tayo ngayon na isang charger o converter charger. Yan. Ito, sabi ng may-ari, ito kinalas ko na siya yung takip niya eh. Pumutok daw o may umusok. May umusok. So, binunot niya. So ngayon, ito ang nakita kong umusok. Capacitor. Ayun o. Bana. Lumubo na o. Pero bukod dyan, chinek ko na rin siya. Kasi sabi nung may-ari, tinatanong niya sa akin kung ano daw yung talagang problema. So, syempre, check ko muna yung transformer. Kasi ito ang unang-una nating dapat i-check, transformer. Kasi mahirap naman yung check natin yung ibang pyesa. Tapos transformer sira pala. So, di sabihin, parang wala din. Kasi dapat talaga unang-unang gagawin dyan, check natin yung transformer. Pag buong transformer, diode, kahit sa mga sirang amplifier, pwede tayong kumuha nyan. So ngayon, ito, check natin itong transformer nya. Kasi ito, chinek ko kanina, yung secondary, yung AC, yung primary nya, hindi ko pa chinek. So ngayon, check natin. So yun, buo naman. So yun o, pumapalo. Yun. So buo naman ang kanyang AC, yung pinaka primary no. Yun. So ibig sabihin good. Pumapalo. So ngayon, ito chinek ko na to, pati yung diode. Kasi kailangan pati diode eh. Baka may kasira yung diode. So ngayon, chinek ko, tinutol ko na. Yung ginamit na diode dito, yung apat na diode na siguro 6 ampere. Pinutol ko na yung mga diode. So may nakita akong isang sira. Itong gitna. Ito. So yan, sira yan. So yung tatlo buo. Ngayon ang gagawin natin dyan, hindi na yun yung kakabit natin. Ang nakalagay nga pala dito, 15 ampere sabi nyo. So sa tingin ko ano lang to, maliit lang yung transformer niya, nasa 6 ampere lang to or 12, mga ganon. Pero palagay ko 6 ampere lang to. O sabihin na natin 12 amperes. Alam 15 yan kasi 15 amperes ang sabi nung may-ari. Kinakargahan daw niya yung battery ng sasakyan maghapon. Hindi pa napupuno. So sabi maghapon. O siguro mapuno man maghapon. So matagal. So sabi ko mahina po kasi dahil yung transformer medyo maliit. Maliit pa yung transformer na ginamit. Pero nakalagay dito 15 amperes. So, pero walang 15 amperes yan. So ngayon, i-remodel natin to kasi sabi niya ang ginagamit niya 12 volts lang. Yung 24 volts di naman niya ginagamit yan. 12 volts lang ang ginagamit niya. So tatanggalin na natin yung 24 volts kasi madalang lang ang 24 volts na kung dito. Saka hindi pwede yung dalawang baterya dito. Yung isang nga lang na baterya halos mahirapan na siya yung pakayan dalawang battery. 12 volts pag pinagsama mo 24 volts. So magiging dalawang baterya ang kakargahan niya. So isa lang. 12 volts lang gagawin natin dito. Ubuhayin. Yung 24 volts ibabakante na natin. Kasi sira itong switch na to eh. Yan, sira ito. So hindi na raw nag-accurate sabi ng may-ari. Hindi na rin gumagana. So tatanggalin na natin. Hindi naman na ginagamit eh. Tapos yung capacitor niya palitan na natin. Itong diode na to ang kakabit ko dito, hindi na ito. Tatanggalin na natin. Yung pang amplifier na lang na nakalagay sa heatsink. Saka natin ito tornilyo dyan. Mas maganda pa yon. So ganoon na lang siya guys. Baklasin ko muna. Pakita ko na lang sa inyo mamayang na assemble na natin. Saka natin explain sa inyo. Guys, nakabit na natin yung diode nya. So ganito yung ginamit kong diode. Nako kayo sa mga amplifier na concert. Yan, doon galing yan. Tapos yung capacitor nya, amplifier din pinanggalingan nito. 3,350 volts. O ganyan lang siya kasimple. Yung nga palang diode nito, kung magkakabit kayo, yung negative nya, kasi ito yung positive dyan. Kaya may sign naman siya na nakalagay dyan. So kung walang sign,
Itong may gatla na to, yun ang positive. Tapos yung dalawa sa gitna, yun yung AC. Magagaling yan dito sa may transformer. Tapos yung negative niya, hindi nyo na ikakabitan yun. Wala na yun, bablangko nyo na. Kasi yung negative ng transformer, dito sa center top niya na 0, didirect na yan dito sa negative ng battery, sa capacitor. Yan lang ang gagamitin nyo, tatlo lang. Dalawang AC, saka isang positive. So, ganun lang siya kadali. So, ito, nakalagay siya sa heatsink. Malaking heatsink na yung ginamit natin at hindi na mag-iinit yan. So, ito pa, dinirect ko na. Yung 24 volts, di na gumagana. 12 volts na lang. So, naglagay tayo ng ilaw. So, ganun lang. Ganyan lang siya kasimple. So, ngayon, testing tayo. Testingin natin isaksak. Tapos, kuhanan natin ng voltahe. Yan yung tester natin, medyo malabo. So, saksak ko muna. So, yun, umiilaw na. Naka-on na siya, direct na. So, umiilaw yung 12 volts. Ngayon, check tayo ng voltahe. So, mahirapan tayong mag-check ng voltahe dyan. Dito tayo sa puno. Yun. Yun. So, okay naman. Ang voltaheng lumabas ay 14. So, konti na lang, 15 volts na. So, nasa 14 to. 14 to 15 volts, mga ganon. So, yan. At okay naman siya. So, hanggang dito na lang yung video natin. At sana nakatulong sa inyo yung video na to. At maraming salamat sa panonood.